Ito, agenda. Balita po ng bilyonaryo. News Channel sa 8 Ayan. Pakinggan nyo ho mga kababayan. 8 o 9 na mga construction company ng mga diskaya. Pakinggan nyo kung ano ang nadiskubre nila. address, iisang auditor at iisa ang pamilya. Iisa ang address, iisa ang auditor, iisa ang pamilya. Yan ang natuklasan ng inyong Billionaire News Channel sa 8 korporasyon na pag-aari umano ng pamilya Diskaya. Same lang. Iba-iba lang ang pangalan. Ano po? Isang pamilya, diskaya. Oh. Iisa ang address ng opisina. Oh. Iisa yung auditor. Di ayos. No? Iba-iba nga lang ang pangalan. Para ang nakikita ko dito, kung meron kang siyam na nagbibid, at least siyam na beses ang posible na ikaw ang manalo, ikaw ang maging premyado na kontraktor, kaya madaming choice. Diba? Sabi nga sa loto, kapag mas madami kang taya, more chance of winning. May agenda Kaya iba-iba. No, biruin mo, may makakasabay pa isa-isa. Tapos sa kanila, siyam. O sige, siyam na kumpanya namin. O kung ilang kumpanya namin, isasabay-sabay namin. Lahat yan may bid, iba-iba. Di ang dami. Ang laglag din, sa kanila din. Pero, ang katotohanan, sabi po sa balita, iisang address, iisang opisina, iisang auditor, iisang pamilya. Iba-iba lang ang pangalan. Ang galing. Weekend Report, si Joash Malimbad. Siyam na korporasyon Ayun yung mga sasakyan na may mga payong. Ito nakikita ko yung nandiyan sa likod ni ate parang Jaguar. 'Di ba? Yung sasakyan, grabe. Yung sasakyan na kaya lang binili dahil sa payong. ng umano'y linked sa mga diskaya. Ayon yan kay Pasig City Mayor Vico Soto. Ang siyam na kumpanyang ito nakakubra ng halos 31.6 billion pesos. Wow, laki Kanila lahat pasok. Ang tanong, kung yung 31 billion na yan ay talagang ginawan ng proyekto or baka swak sa bangaho. Sa loob ng 3 taon o katumbas ng halos 6% para sa buong pondo ng bansa sa Grabe! No? 6% mapupunta lang sa isang pamilya tapos makakadiskubre tayo na yung kanilang mga proyekto ay hindi tapos at yung kanilang mga proyekto ay may mga sabit. flood control Dapat kapag may isa ng naging problema sila, hindi na pinapayagan muna. Kailangan tapusin nyo muna yan bago namin kayo bigyan ng panibagong project o panibagong proyekto. projects mula 2022 hanggang 2025. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa SEC files na in-upload ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang mga korporasyong ito na bilyon-bilyong piso ang mga kontrata, tila iisa ng address. Pare-parehas lang. Sabi ni Leo, Pris, dapat ang mga asset nila, grabe ang mga sasakyan pa lang nila, 2 dozen of luxury car. 2 dozen, 24. Malapit yung numero na yon. What the F? How they bought that? It is impossible to think. Grabe ho. Mga kababayan, mahina po ang 20 milyones sa isang luxury car ho. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na may mahigit 7 billion pesos worth of contracts matatagpuan 7 billion? Laki. sa 785 J. Pueblo Street, Barangay Bambang, Pasig City. Bambang. Pueblo. Okay? Ang St. Timothy Construction Corporation na mahigit 7 billion pesos din ang nahawakang kontrata matatagpuan naman sa 793 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo. Muli, Bambang. Tabi-tabi lang. Tabi-tabi lang. Mark Ramos, yung payong na yan, hindi na nababasisira kaya nila bumili ang kotse. Hindi, pangyabang lang ho yan. No? Pangyabang lang yan. Ito, kaya ako binili itong napakamahal na kotse na ito dahil lang dito sa payong na ito. Ano lang ho yan, pangyabang lang ho doon sa interview mismo, mga kababayan. At napansin ko kumbaga, may sinasabi, di ba, magkano? 10 million daw. May kumakalat na balita, 10 million daw yung interview na ganun, etc., etc. Sabi ko, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ko makita kung ano ang dahilan kung bakit kailangan nilang magbayad ng 10 million para ma-interview sila. Na-realize ko, posible pa lang magamit, lalo na sa eleksyon. Yung tipo ho bang,
O ito kami mga pamilya Diskaya, ganito, ganyan. Hindi ko naman sinasabi na talagang nagbayad o nagkabayaran sila. O ito kami pamilya Diskaya, ganito, ganyan. No? Hindi na kami mangungurap, hindi na kami magnanakaw sa gobyerno ng bayan kasi mayaman na talaga kami. Ang tanging gusto lang namin mangyari ay umunlad ang bayang Pilipinas, etc. Ganyan. No? Late ko na lang na-realize na pwede palang gamitin yun. Eh, di ba tumakbo sila bilang mayor yung asawa, yung babae, si Sara. Oh. Sa Barangay Bambang, Pasig City. Ang mas maliliit na discaling companies naman St. Gerard Construction, tapos ngayon pa din, F. Manalo Street, corner, J. Pueblo, Barangay Bambang, Pasig. tulad ng St. Gerard Construction, Amethyst Horizon Builders, Waymaker General Contractor at Elite General Contractor and Development Corporation, tila iisang building lang ang address. Oo, lahat nandun lang. Baka pare-parehas lang talaga yan. Di ba? Dinamihan lang nila yung pangalan o dinamihan lang nila yung kumpanya upang sa ganun niya, mas the more bet, the more chance of winning nga naman. Mas malaki ang tsansa na makuha nila yung bid na yun. Sa 792 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, Barangay Bambang, Pasig City, katabi lang ng St. Timothy Construction. Po, alam nyo ho, mga kababayan, maisingit ko lang po. Ang problema dito ay pag si General Torre talaga ang nangasiwa nanguna doon sa mga pag-iimbestiga ng mga ganito, yung mga kontraktor, hahagilapin yung mga kontraktor, hahagilapin yung mga tao na mga talagang gumahasa. Sabi nga ni Boy Dila, aba, ibang klase yun si Boy Dila, kapag ka nag-i-speech yun, talagang todo emosyon yun. Gagalit yung mukha. Gagalit yung mukha ho. Tapos ito, mga madidiscover natin sa kanila, biglang didila. Junior Junel Domingo, I'm late now, Sir Mark. Okay lang po, may replay naman pagkatapos nito, no? Tapos marirealize mo, makikita mo sa mga balita, sabi pa, hindi namin kakilala yung mga kontraktor na ganito. Tapos biglang may pagbate. Magpapasalamat po ako kay Senator Joel Villanueva. Sabi nung Alcantara. Di ba? Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa mga dokumentong ito, napag-alaman namin na tila iisa lang ang auditor ng lahat ng kumpanya na link sa mga diskaya. Isang CPA lawyer na nagngangalang Conrad Briones. Aba. Sa pagsusuri pa ng aming team, na Kaya ayan, nakasulat, mahiya naman kayo, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya iniisip ng mga tao ngayon, no? Ano kaya iniisip ng mga senador na nasdadawit yung mga pangalan, Eddie Francis Rapsing, Sir Archie Beroya? Ano kaya sa tingin nyo? Binalita noon ni Digong, may nahuli maraming sports car. Ang sabi, sunugin raw. Siguro yan na yun. Baka pinatago lang sa mga diskaya. Sigurado yan. Sabi ni Oragon 22. napag-alaman namin na tila pinaghati-hatian lang ng mga discaling companies ang kanilang mga kontratang nakukuha sa Metro Manila. Tapos baka iisa din ang mga tao niyan. Syempre, yung mga kababayan, di ba? Iisa lang din ang mga tao niyan. Eto, si St. Gerard ang nanalo. Yung mga tao dyan, dito na kayo, lumipat, ito yung nanalo. No, sa atin din naman proyekto ito. Ganun. Ilocos Norte, Bulacan, Laguna at Oriental Mindoro. Ayon sa aming mga kinonsultang legal experts, posible itong mag-violate sa ilang mga batas tulad ng Government Procurement Reform Act at Philippine Competition Act sakaling mapatunayan. Tingnan mo, ang dami, di ba? Biruin nyo ho, mga bossing. Let's say, 10 lang ang papayagan. 10. Kumuha tayo ng 10 na pinakamalulupit na mga kontraktor. Ganito, ganyan lang. Tapos 9 na yung kanya. Isa lang yung makakapasok. Alam, 90% na maaari na sila yung manalo doon sa bidding na yun, sila ang makakuha ng proyekto, di ho ba? Ganong kadali ho ang pag-aanalisa noon, mga boss. Na nagkaroon ng bid rigging. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, magkakaroon ng isang congressional hearing sa September 2 bilang parte ng investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control project. Sabi ni Sir Jaime Carpio,
kabado na sila, Sir Mark, yung mga senador na yan. Naku, mukhang si General Torre, nakarelax kung ganun. No? Relax ho lang ngayon, mga kababayan. Mukhang mukhang ang talagang magiging kanyang trabaho, yan pong sinasabi na anti-corrupt. Siya ang mga tutugis, huhuli doon sa mga nagpakasasa sa pera o pondo ng ating bayan. Project sa Bulacan. Ito ay matapos magalit ang Pangulo sa ilang palpak na proyekto, kabilang na ang isa na hawak ng mga diskaya. We will be able to determine accountability on the first hearing alone, no? Dito po sa ghost projects at kahit po doon sa dalawang substandard projects po sa Kalumpit, Bulacan. Santambak, Ghost Project, mga substandard, meron pa nga isa, yung gobernador nakita ko lang sa balita, nakalimutan ko na lang kung anong bayan. For sure sa inyo, may mga nakapanood nun. Yung gobernador ayaw papasukin nung contractor daw, sabi, nung gwardya. At habang pinapanood ko yun, mga bossing, nakikita ko talagang yung gwardya, napag-utusan lang. No, kasi yun yung, hindi naman po maglalakas ng loob yung gwardya. Nasabihin sabi po kasi meron po ka. Sabi po merong ganito na order sa amin, huwag papasukin. Pati akong gobernador. Ayun, nagtatalo sila doon. Ang ending ho, ang kawawa, yung gwardya, natanggal ho sa trabaho kasi wala naman daw pong sabi ni Sir Bugi Arellano at ni Ma'am Elena Garcia, sa Mindoro yun, Boss Mike Cervera. Mark po, pero suportahan po natin si Boss Mike Cervera, mga kababayan. Naku, payag ba kayo si Boss Mike Cervera ang pumalit sa DOTR, mga bossing? Si Vince Dizon nalipat na po sa DPWH, di ba? Tapos, isinusulong po ng mamamayang Pilipino ngayon, Mike Cervera daw po para sa DOTR. Ano masasabi niyo doon? Kasi malinaw naman kung sino ho yung kontratista na involved po dito. Malinaw po kung sino ho yung mga DPWH engineers at officials na involved po dito. So gusto natin maipakita yung agarang action din Ayan. Sinubukan namin kunin ang Ang ganda nung nasa likod, ano yan? Anong kotse yun? Na SUV Maipakita yung agarang action din Ayun Anong kotse ba yun? Isang araw lang, drive ko yan sa Miami kasi nag-rent-a-car ako nakalimutan ko. Sige. Sabi ni Sir Archie Beroya, hindi sila tinatabla ng hiya. Tingin nila kasi sa sarili ay mga banal, ay banal nga daw. Cadillac. Ayan, sabi ni Manolito Enrique, salamat po.